Ang San Miguel Beermen ngayon ay namimili na dito sa darating na draft kung sino yung kanilang makukuha. Base dito sa mga nagiging usap-usapan, ay baka ang San Miguel bumagsak sa number 10 dito sa susunod na draft, provided na hindi sila kumuha ng additional draft pick. Pero kung kuha ng isa pang draft pick ang San Miguel, magiging dalawa yung first round draft picks nila. Pero kung hindi sila kukuha, meron pa rin silang isang draft pick na pang number 10. At base dito sa mga nagiging mga views ng mga analyst, baka daw ang kunin ng San Miguel ay itong si Nick Cabañero. Si Nick Cabañero ay isang 6'2 na point guard, shooting guard na po pwedeng makatulong sa San Miguel dahil ito raw isang playmaker at heavy scorer. Hindi natin tiyak kung siya talaga makukuha ng SMB, Pero marami pa diyang ibang pangalan na lumalabas. Kabilang na itong si Jacob Cortez na isang point guard at po pwede rin daw JD Kagulangan. Ngayon, kung big man ang kukunin ng San Miguel, nandyan of course itong sila Cedric Manzano, si Mason Amos, at itong sila Raven Gonzalez. Pero usually kasi, pagdating dito sa PBA draft, yung mga big men yan ang unang kinukuha ng mga teams. At tandaan natin, nandito sa upper half ng draft, itong NLEX, Hinebra, at itong Phoenix, Titan Ultra, Terra Firma, Converge. Yung mga yan sigurado big man ang kukunin yan. So by the time na San Miguel ang kumuha sa number 10, baka wala nang available. Kaya tingin ko mukhang kinakailangan itong SMB kung kukuha sila ng big man talaga. Ay kailangan mag-acquire sila ng panibagong draft pick ng pataas. For example, kailangan makapag-trade sila sa Titan Ultra o kaya sa Phoenix or sa Terra Firma. Iyan yung mga nakikita nating possibilities na gagawin ng SMB kung interesado pa silang kumuha ng iba pang mga talent dito sa darating na draft. Pero sa ngayon daw, mukhang itong San Miguel daw, depende sa usapan, baka si Nick Cabañero ang makuha nila na scorer. Sa ngayon naman, ay itong Blackwater Bossing ay nag-uusap na raw dito sa Phoenix Fuel Masters kung sila ay magkakaroon ng kasunduan. Dahil parang ang tinitignan daw nitong Blackwater Bossing kung hindi maganda yung offer nitong TNT at ng San Miguel ng Hinebra at ng Converge para dito kay Bearfield. Baka i-trade siya sa Phoenix Fuel Masters kapalit ni Richie Rivero. Okay naman itong trade na to dahil magaling din na scorer si Richie. Pero ang tanong, ano kaya magiging reaction dito ni Cedric Bearfield? Kasi sa ngayon, ang usap-usapan, baka daw itong si Cedric Bearfield gusto niya na malipat sa isang team na magiging competitive para sa championship. Katulad ng, of course, yung Big 3, San Miguel, TNT at Hinebra. Ito kasing Phoenix Fuel Masters parang nagre-rebuild pa lang ngayon. At kapapasok lang nila sa playoffs ng last conference for the first time, in a long while. Kaya sa tingin ko, medyo mahihirapan na manalo ng championship ang Phoenix kung sakasakali na nandun si Cedric Bearfield. Magaling si Bearfield pero hindi niya kayang buhatin yung buong koponan. Kaya sa tingin ko, kung si Bearfield gusto niya maglaro sa isang championship team, ang option talaga dyan, either itong San Miguel, TNT or Hinebra at Converge. Kasi kung itong si Bearfield mapupunta sa Converge Fiberxers at hindi ite-trade itong si Juan Gomez de Leano, Justin Arana at Justin Baltasar, magiging championship contender na yan. Pero syempre sa bandang huli, Blackwater magde-decide kung saan mapupunta si Bearfield dahil yung rights nito ay nasa kanila. Kaya yan yung makikita ngayon ng mga analyst na po pwedeng gawin ng Blackwater. Pero so far, mukhang itong Phoenix daw isa sa mga teams na interesado na makuha si Cedric Bearfield at nasa Blackwater na yan kung ito'y tatanggapin nila o hindi. Dahil marami pa talaga na ibang kinakailangan pag-isipan at pag sabihin natin kukwestiyonin pagdating sa ganitong bagay kung tatanggapin nga nila yung pagkuha dito kay Cedric Bearfield ng Blackwater.